Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Kitty Bell. Sabi niya, hindi yan sila nanonood. Tinanong niya ang mama ni Marco kaso walang sinagot. Ang mama lang ni Carmel ang sumagot. Nanonood ako ng live at nanood talaga ako ng PBB ay nako. Cut pa ang video tapos yung mga nang babasyaw-saw na sa alam or di alam ang totoo. Daming inggit ngayon sa Kim Pao, lalo na sold out na naman ang world tour nila. Maraming salamat sa komento, Kitty Bells. Yes, kinat talaga nila yung video para nang sa ganon hindi nila maipakita yung totoong nangyari. At mostly mga kakimpaw, ang nabibiktima sa mga fake news na yan ay yung mga seniors, yung mga hindi marunong mag-research kung ano ba talaga yung totoong nangyari doon at sige lang yung pagko-comment agad ng mga masasakit na salita laban kay Chinita Princess na Kesyo Bastos, walang galang daw sa matanda, 'di ba? Sobrang easy po mag-judge, 'di ba? Dahil sa cut na video clip na yan. So parang ang mga bashers double time na ngayon dahil alam naman natin na merong mga upcoming project si Kim and Paula Avellino kaya po talaga namang double time sila sa paninira para ibagsak si Kim and syempre si Paula Avellino. Pero tayo mga Kim Pao fans, alam naman natin na strategy nila yan mga kakimpaw para siraan silang dalawa. Pero paano naman yung walang alam talaga sa Kim Pao na hindi po kilala si Kim and Paolo, di madadala po, maiinis din dahil sa mga kinakalat na maling balita dito sa mundo ng social media. Kaya sabi ko nga po, maging mapanuri kayo bago kayo maniwala sa mga napapanood, sa mga nababasa po ninyo. Dahil hindi po ganyang tao si Chinita Princess, may respeto yan sa matatanda and syempre, alam naman natin na busilak ang kanyang puso. Kaya hindi po katanggap-tanggap ang pag-describe sa kanya dito sa kumakalat na issue sa mami po ni Marco. So maraming salamat sa komento. Kitty Bells, God bless, and mabuhay ka. At ang next comment naman mula po kay Ginang Alice Mantak, sabi niya, yung mga fans ng gitara dahil walang ganapang idol nila, wala nang ginagawa kundi pansinin ang kilos ni Kim. Wag lang di may makitang ikinilos si Kim, big deal na sa kanila. Titirahin na ng mga pambabatikos, bakit yung mga papuri ni Sam Milvy sa pamimigay ni Kim ng pera sa mga taong naabala nila, pag nagsushooting, di nila punahin para purihin. Kaya yung mga tumitirada kay Kim, mga ingiterang fans yan ang kabila. Para sa inyo, wala nang ginagawang mabuti si Kim na mapagkawang-gawa, mabait at marespeto sa kapwa, mahal at pinupuri ng mga kapwa-artista. Tapos ibabagsak nyo, hay nako, walang maniniwala sa mga bashers na katulad nyo. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Alice Mantak. Bakit nagpo-focus sila sa mga kilos ni Chinita Princess? Bakit hindi po nila nakikita yung ginagawang pagtulong ni Kim Chu sa mga kapwa natin na nangangailangan? Katulad na lamang ng sinabi po nitong si sa Milvy na namigay talaga ng libo-libong pera sa Chinita Princess sa mga tao po na ando doon sa location po ng shooting nila para lang makipag-cooperate para tumahimik habang sila po ay nagsushooting. Yun dapat yung pinag-iingay nila, hindi po yung mga walang kwentang bagay na hindi daw pinansin. 'Di ba mga kakimpo? Parang ang babaw naman. Kaya yung mga bashers niyan dapat hindi po pinapaniwalaan and also hindi dapat tayo nag-i-engage sa mga kinakalat po nila. Pero hindi natin masisisi ang mga tao sa mundo ng social media dahil yan ay maniniwala talaga lalo na kung may mga video na katulad na kumakalat ngayon. So ang payo ko lang, sana bago maniwala,
suriing mabuti, mag-research mabuti, bago magkomento. So maraming salamat sa komento, Ginang Alice Mantak. God bless and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang balita po na nakalap natin sa araw na to. At talakayin natin ang tungkol nga dito sa isang vlog ng dalawa pong reporter ba to or writers, mga kakimpaw, na kung saan binalaan po si Chinita Princess. Isa po ito sa mga press na kung saan ay invited sa kakatapos lamang na MediaCon para po yan sa The Alibay. So, narinig natin dito sa kanilang DTT show na hindi daw po katanggap-tanggap ang inasal ni Chinita Princess sa MediaCon. Dapat daw po ay umakto si Chinita Princess or si Kim Chu as Kim Chu dahil tila daw binastos yung ilang mga press na nagtatanong sa MediaCon. Katulad na lamang daw ng pagsagot ni Chinita Princess na makakatulong ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas. So parang sagot pambakla daw yun. And sabi pa po nung naka-pink, hindi ko kilala pangalan niya, mga kakimpaw, na kung siya daw ay si Kim Chu, mag-walk out na lang daw siya dahil sa sinabi ni Paula Avellino na 100. Kasi hindi daw yun confirmation. Tapos, sabi pa po nitong isang naka-blue, mga kakimpaw, nagbabala po siya na hindi na daw po niya ipagtatanggol si Kim Chu sa mga bashers. Dahil nung time daw na ini-issue ni OJ Diaz, itong si Kim Chu na hindi daw nagpapa-interview, pinagtanggol niya daw po si Kim Chu or ang Kim Pao. Ngayon daw, itaga sa bato, hindi niya na daw ipagtatanggol si Kim or ang Kim Pao dahil sa ginawa sa kanyang pambabatikos. In short, topic po si Kim and Paula Avellino dito po sa DTT show na hindi ko alam kung kanina po itong channel, mga kakimpaw. Basta mga reporter to, mga kakimpaw, na kung saan ay nagrereklamo po nga sa naging sagutan, sa naging aksyon ni Kim and Paula Avellino sa MediaCon nung nakaraan para po yan sa The Alibay, na hindi daw nga po sila na nasagot ng maayos, na parang nabastusan po sila sa sagot ni Chinita Princess and ni Paulo Abilino. I don't think so, mga kakimpaw, kung napanood na po ni Chinita Princess ang vlog na to ng dalawang reporter na kung saan ay kinakalampag nga po ang management na bakit daw ganun yung sagutan ni Kim Chu na dapat daw pag nagpo-promote or pag nagpo-promote nga po dito po sa PaMediaCon, dapat sumagos ng nice, na ayon, may respeto. Bakit daw ganito si Chinita Princess? Basta nililibak po nila si Chinita Princess and nagrereklamo nga sila na hindi po katanggap-tanggap yung ginawa po sa kanila, lalo na yung mga sagutan. Paano ba naman kasi, mga kakimpaw, may urgency po agad. So, syempre, karapatan po ni Kim and Paula Avellino na tumanggi. 'Di ba? Yung sa urgency pa lang na dapat sagutin mo to ngayon, sino po ang hindi may inis niyan? 'Di ba? Parang wala kang karapatang tumanggi, ganyan. Lahat tayo may karapatan, mga kakimpaw, lalo na kung gusto po ng dalawang artista na to ay pribado. 'Di ba? Bakit pag-uusapan yan dito sa MediaCon na project nila for The Alibay? 'Di ba? Personal na po kasing tanong yon, and kahit sino siguro ma-oop sa katanungan po nila kay Kim and Paulo, 'di ba? So hopefully mapanood po ni Kim and Paula Avellino ang vlog ng dalawang reporter na to, nang sa ganon makabot po sa kanya or sa management kung anong komento po nila. So kayo ba, mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below, and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.